Favorite song kasi yan ng mga ano, Beatles. Wala kasi ako sa tono. I-concert yan. Siyempre, saan nga ba? Sa Newport. Hindi tatanong ko kung from Newport, paano pumunta sa Sulan? Kailangan pa bang nag-EX o pwede lang sa baba na lang? Okay? Hindi mo ba na-update, Paps? Hindi ba na pala hindi ko na mabasa. Ito pala. Actually, mas maganda ang Solern talaga. Kahit tanong nyo kay Martin Rivera, mag-a-agree siya. Oo, siya ang endorser. Pero syempre kasama natin, this morning, walang iba kundi ang napakagwapo pa rin. Oo, Marco Sison. Yan. Yan, Tito Haji. Mr. Nonoy Suniga. And syempre, the Ray Valera. Ang ganda na magkakasama ko. Pero, ayan, magkakasama tayo. Tito Marco, yan, intro po muna. Batiin natin sila. Tutal kayo yung may lagari. Hello po, isang magandang tanghali sa inyong lahat. Nabusog ba kayo? Sarap talaga ng pagkain dito. Nakakain ba kayo? Okay ba kayo? Yes. If it's better? Pag may gusto kayong orderin pwede kayong mag-add. Ima-minus ko na lang later. Ayun, una advance na thank you po sa inyong lahat for being here para sa aming press con for our 20th anniversary. That will be on December 1, 2023 po, dyan po sa Soler Theater. Ngayon, papasok ko naman kay Haji na konting karagdagan po. Hello, ayun. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Unang-una na, maraming salamat kay Ms. Flor Santos for hosting this press con dito sa napakasarap lalagi, no? Pag nandito tayo. At may giveaway pang ano. Yun, no? At sa inyong lahat for always giving us the support that we nare-request namin in every concert. And for this one, talagang milestone ito sa buhay ng Hitmakers dahil together, 20 years na kami magkakasama. Although tuloy pa rin ang mga individual careers namin na more than double na nung dinala ang tagal. Pero nag-enjoy kami na magkakasama. Especially sa mga concerts namin. Not just here, pero kung saan na kami dinala, iba-ibang parte ng mundo. Kaya again, maraming salamat sa inyo. Right. Hello, gandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat at nakarating po kayong lahat. We really appreciate it. At daming pa rin mga nakita namin mga buhay pa na press. Nakasabay namin noon pa. Siyempre mga bata. Pag-gets na press. Hello. Parang hindi tayo. Ang dami na natin gano'n, no? Hindi tayo. 80s, 70s po kami. Pero we really appreciate that all of you are able to come over for this conference. At salamat po ulit dito sa ating venue kay Flor. Thank you very much, Flor, for having us, for accommodating everyone. Thank you. 20 years na po ang Hitmakers. Amen. Kwento namin. Ang bongga. Never say goodbye pa rin. Yan, si Tito Ray. Siyempre, ako din, salamat sa inyo. Naitatanong nyo kung ba't kami tumagal ng ganito katagal. As a group, alam niyo naman, magkakahiwalay kami. Ano po, ang explanation po doon ay dahil lang pangangailangan no talaga yan. Umabot na hanggang ngayon eh. Nangangailangan pa rin. Maraming maraming pamilya na gano'n. Ilang bang pamilya? Pero ako nang mag-a-announce sa inyo, meron kong masasabi sa inyo.
Dahil siyempre sa umpisa, akala mo trabaho lang eh. Pero nare-realize ko na pwede pala kayong magkakaibigan. At nangyayari ngayon, imagine mo, itong matatatanduan, umabot pa ng ganyan pakatagal na. Kaya, maraming salamat din sa aming producer, siyempre si Pops. Popsy, pwedeng pa rito, at saka si Ate Flor. Yan, ang mga ladies na aming buhay. Maraming salamat sa inyo at thank you so much for coming. Alam niyo naman, kailangan malaman ng mga fans namin o mga nagkakamatay na rin. Hindi, sino ko namatay nung una. Tapos, pandemya si Claire. Pagkatapos si Eva Eugenio Buenpilao. Interesado silang malaman, hindi ba kayo nag-away kahit kailan? O nagkaroon ng issues? Kasi marami ako narinig. Kung magiging honest kayo ha, oo. At before ba hindi ba issue sa inyo yung mga billing? Alam ko ngayon, walang issue dahil walang sinasabi si Pops. Pero yung before ba, yung totoo ha, magpakatotoo tayo. Ako muna. Yeah. May mga maliliit lang, pero yung pagdating sa profession, parang wala akong natatandaan kasi nagkita-kita kami, medyo may edad na rin kami nung nagkita-kita kami nung nabuto eh. Mga 20s pa tayo nun eh, mga 23, 25. 20 years. Hindi, alam niyo po, ewan ko kung nakapanood na kayo ng show ng Hitmakers, meron naman kami kanya-kanyang segment, kumbaga, portion. So, doon na lang kami nagpapagalingan, kumbaga. Wala akong problema sa billing. Personally, siguro yung mga issue na maliliit na konti, yung mga kung sinong late, kung sino lagi maaga, at kung sino yung late, at kung sino yung cause of delay sa mga appointments, di ba? Pagka naman gano'n, siyempre pagka nagsalita ako, unfair naman, wala na eh, hindi na pwede magsalita. Alam niyo naman si Rico, medyo gano'n yun. Pero napakabait na kaibigan. Yun lang, yung maliliit na issue na gano'n, kung sino maaga, kung sino late. Wala na ako natatandaan na professional jealousy, di ba? Pag-aaway tungkol sa billing, so dapat mauna ako sino dapat pinali. Nice. Okay, Tito Haji. Hindi ako gamay galit pa eh. Hindi, wala sa akin yan. Noong una, syempre, just like normal lang yun, yung mga first times kaming nagsama-sama. Kasi historically, kami dalawa talaga ni Rico J ang nag-umpisa niyan na back-to-back. Tapos nakailang repeats yung mga concerts namin. Eventually, idea ng Viva, sinama sa amin si Ray. So naging tatlo kami, nakailang din tayo, no? Na mga, puro sold out na mga concerts. So they decided, Viva decided, dali kami sa Araneta for 2 nights. This time, kinarga sa amin si Margo at si Nonoy. And that turned out to be, Araneta Coliseum, 2 beses na napuno. And yun ang nagsilbing talaga nag-start na kumuha ng atensyon sa grupo dahil lumiit na nga mo to because of the internet and all that. So tuloy-tuloy na every year concert tour kami lagi, usually twice sa America on the same year, and then meron kaming Australia, Canada, Middle East, kung saan na kami dinala, no? At walang nung una nga, like I said, pakiramdaman yan eh. Lalo na kung makikita nyo ngayon kami kung paano maglaitan, ano? Kasi tingin ko magkakaibigan, ang tunay na magkakaibigan, hindi naman nagpupurihan yan eh, naglalaitan yan. Lalo na pagtatanga-tanga ka. So, yun ang totoo nun. So, ganun kami. So, wala sa amin. Lalo na, tama yung sabi ni Ray, kung kailan kami nagkaedad, lalo kami naging tunay na magkakaibigan. Kasi, hindi na lang limited sa on-stage yung samahan namin, pati off-stage, magkakasama na rin kami. Lalo na, nakasama namin si Pops. Talagang parang naging nasolidify yung barkada.
Wala. Wala naman akong naalala talaga ng mga nag-aaway kami. No? Tama si Haji at si Marco. Maliliit lang talaga yung mga misunderstandings namin. Madali naman kami maka-adjust sa isa't isa. Siguro dahil nga may mga edad na rin. Mas nakakaintindi. Dala pa rin ang pangangailangan. Kailangan mo kasama tayo. Sa billing, walang mga problema dyan. Usually, ang inuuna talaga yung may edad. Ay, bakit nauna si Marco? Hindi rin sa edad, sa ano to? Kung guwapo o sumaswerte yun. Yun na lang. Yun ang inuuna natin. Okay, yun lang. Wala. Okay kami. Since 20 years na kami, okay. As a group. And I'm really proud of the Hitmakers. Ako may share ko naman sa inyo, naibanggit kasi ni Haji kanina kung paano nag-umpisa. Nung kinausap ako ni Boss Big, siya yung idea ng Hitmakers na yun eh. Dala-dalawang balak niya o whatever. Ako, pinaparis niya ako, hindi kay Rico at kay Haji noon. Actually, sinasama niya ako kay Anthony Castelo o kay Victor Wood. Sabi ko sa kanya, patayin mo na lang kaya ako. So, naawa naman sa akin, dito ako sinama sa dalawa. Sa umpisa, siyempre, hindi ko alam kung paano yung biruan nila. Naninibago ko. At ginawa nilang script ko ay makinig lang. At habang silang dalawa nagsisiraan. Ako, papel ko sa probinsyano, walang kaalam-alam ko nung ginagawa nila. Sintabla yun. So, narealize ko, meron silang routine. At may kukwento ko sa inyo na halos pala yung script na ginagawa namin hanggang ngayon. Pati yung mga joke na ginagawa ko, galing kay Haji lahat yun. Lahat ng katarantaduhan, lahat ng mga kabastos ng Enrico Puno, galing din kay Haji yun. Na hindi niya lang dahil iba image niya. Hindi niya masabi. Pero, behind the scene, siya yung nagsusulsud kay Rico, ito para gamitin mo. Dahil hindi niya ma-deliver eh. Pero si Haji ang hanggang ngayon, tanong mo kay Pops na siya yung director namin. Scriptwriter, at kung ano-anong mga idea. Marami. Si Haji yun. Ang creative behind the Hitmakers. Kami naman, implementation lang yun. At sasabihin sa akin ni Haji, wala si Rico ngayon, ikaw na pumapil ng pastos. Ginagawa ko naman. Dala ng pangailangan din yan eh. Okay. Pero yan ang, dyan nag-evolve yung career namin. At the same time, yung group kailangan mag-gel. Kailangan may kumuha ng kanya-kanyang papel. Si Marco Sison, ang papel niyan ay para sa mga matatandang senior citizen na mahilig pa sa gwapo. Yan, si Haji, ganun din. Kami naman ni Nonoy ay doon sa mga mahilig sa mga wain ng mga tao. Doon kami nagkikita. At saka, ma-realize nyo merong role ang bawat isa. Si Marco Sison, alam niyo naman, may grupo yan na ang tawagin ay ASIM. Asosasyon at samahan ng mga inano ni Marco. Kaya maraming pa siya hanggang ngayon. Yun lang maaykapatok sa inyo, may share ko, mga behind the scenes. Na nandyan siya. Bigla siyang nagsabi na, I'll do it your 20th anniversary concert. Sabi ko, madali naman kami kausap. Just talk to the boys. Yun, buti na lang. At siya yung nagsabing mag-produce. Kasi, totoo yung tuwan-tuwa kami. Tuwan-tuwa kami dun sa kanyang Thank you, Pops. sinabi na yun. I think talagang first option namin talaga with Pops kasi nakita namin na maalaga siyempre dahil artista rin siya. Alam niya kung ano mga kailangan ng tsaka
saka yung mga eccentricities ng artista. Ayan. So, kami naman wala naman talaga mga drama-drama, no? And as you can see, nung nawala nga si Rico J, on time kami lagi ngayon. So, Oo nga. Eh, di ba, late na rin naman talaga siya, napanantinan. oo. Kahit nung nabubuhay pa siya, ang intro ko sa kanya, The Late Rico J. So, kailangan maaga kayong apat pare-pareho para wala kagad sumunod. Oo. Invite nyo sila to support the show. Yan. Siyempre kayong dalawang mas nakita dito. On behalf of our other producers, kasi meron po kami ibang kasama dito na support sa show, no? Sila Spora, yes, and some of my friends pa, no? To make this show possible, maraming salamat sa kanila. Totoo po yun, nag-promise po kasi kami na gagawin namin yung 20th anniversary ng Hitmakers. And bakit? Una-una, napakadali naman po nilang katrabaho. Wala namang problem. Very, very professional. And it's always nice to work with people that are professional. Tapos, syempre, naging close na rin kami. So, everything is always happy and positive sa aming rehearsal, sa aming show. So, yun yung mga masarap na trabaho always, diba? So, nung nag-promise naman kami na sige, gagawin namin, tinuloy naman namin at tinupad namin. So, here we are now, December 1, at Soler for Exceptional. Bakit yan ang title? Aside from the fact that it is their 20th year together as Hitmakers, talaga naman exceptional ang kanilang talent, di ba? Dahil being in the business for quite a while, individually as soloists, and now together, 20 years is definitely a very long time to be together. So, para po sa lahat ng mga balak manood or hindi pa nakakaalam, you have to catch this show Exceptional at Soler on December 1. Because it is a celebration of their 20 years together. Ayan, Sis Flor, Miss Flor of Dreamwings. Ever since we registered the Dreamwings, everything will go with my children, sa LA or Kanish lang. Sabi ko, hindi naman kasi ako producer, hindi talaga. Never in my dream. Nangyari lang to, binuo namin Dreamwings for LA. Now, wala akong pinroduce nang wala si LA. Now, wala rin ako ipoproduce nang wala si Kanisha. Pero to tell you the truth, Sis Pops, this is my first time na wala sila. You know why? Na-feel ko na hindi lang sila ang apat na artists and Sis Pops. Parang feel ko yung samahan natin, yung family natin. I really wanted to grow Dreamwings all with you. Kumbaga, okay na ako. First time ako nag-produce na wala sila. Then, sobrang believe ko sa kanilang apat. Parang ang daming lumalapit din sa akin to produce. I already said no to several. Sabi nila, bakit yung apat? Di ko alam. Basta, feel ang ating samahan. Thank you. And alam ko itong exceptional, itong 20th anniversary, will go times 2 pa, times 3 pa, 40th, di ba? Times 10, di ba? So, please support. Ang dami nilang, lalo yung idea ni Sis Pops and yung idea ng APA. Sobrang ganda nito. Talagang hindi pwedeng palampasin. Thank you, Mami. So, talagang, when you started in the 70s and the 80s, nakursin niyo ba na tatagalin na ito mahaba ang inyong respective project? Naku, hindi ganun eh. We just take it, one project at a time, just enjoy ourselves. Ang maganda rito sa, sa business na ito, we don't consider it work because you don't work music, you play it. So we've been playing all this time. Kaya nag-enjoy lang kami. Hindi ko naman in-expect, pero sa totoo lang, pangarap ko, mga
nangarap ako na matagal akong kakanta. Hanggat gusto ng tao, nandyan ako. Kakanta ako hanggat kaya kong kumanta. Pinangarap ko yun kasi wala naman akong alam gawin. Dahil nung college po ako, working student, lahat ng may mga in-applyan akong trabaho pero hindi ako tinanggap. Pero nung nag-audition ako sa student canteen, dire-diretso yun. Kumbaga hanggang sa naging champion ako. And that's how I started as a singer. So kumbaga talagang doon ako dinala, destiny ko. So sana, sabi ko, since nandito na ako, make a name for myself at sana tumagal ako. Ngayon, yun ang nangyayari. So, kumbaga, tsamba, swerte, nandun lahat, tapos lalong humaba dahil nagsama-sama kami. Kasi you can't go wrong with numbers. No? Pag marami kayo, mas magandang resulta. Given na po yung aming individual careers. Kaya napaka-thankful ko po sa Panginoon dahil wala naman kami actually ginawa na effort. Basta dinala lang po kami, nagkita-kita kami. Yung mga hit songs namin naging classic. At yun na, salamat. At up to now, nandito pa kami. Pakahabol talaga ni Margo. Hindi niya binanggit na nag-doctorate siya ngayon sa manok. Well, hobby ni Marco yan, pag-alaga ng mga fighting cocks. Sabi yun, tsaka sideline. Kaya nung araw, di ba, the man for all season, Marco season. Hindi na ngayon yun. Tawag sa kanya sa Binyang, the cock. Okay. Ako naman, ang pinangarap ko lang talaga matatapusin yung medisina at maging isang doktor. Hindi naman po kami mayaman kasi mahal ng tuition sa pagdodoktor eh. Kaya ang trabaho ko noon, singer. Folk singer, nag-join ako ng banda. Napag-aaral ko po yung sarili ko matapos ng medisina. At the same time, kumakanta. Hindi ko nalaman na wala akong pangarap at maging isang sikat na singer. Nangyayari na lang po, yung pala talagang ibinigay. Sa blessing, destiny yan. Yun na po ang destiny ko. At saka itong kapansanan ko, yun na rin, naging inspirasyon para sa mga may kapansanan. Yun po. Kung may mapansin kayo sa sagot namin, may something in common. Kasi madalas sinasabi ni Marco Sison na mga lalaki daw ay dalawang klase lang, isang gwapo at isang maswerte. Ako naman, consider ko talaga sarili ko maswerte. Dahil sa one thing in common marinig nyo sa amin, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Parang tinatawid lang kami kung saan kami dadalhin. Inaagos lang kami. And I realize, lalo na itong medyo matanda ka na nagkakaroon na ng mga term o certain meaning yung mga nangyayari sa buhay mo, looking back. So, ibig sabihin, nagplano na rin ako na pagdating ng araw, matatanda ako, hindi ako pwedeng singer, etc. Subukan ko magnegosyo, subukan ko mag-farming. Ginawa ko yung pareho. Wala nangyari. Kumita naman yung negosyo, kaya lang illegal eh, kaya hindi ko na tinuloy. Yun naman, farming, kumita ako ng 5,000 in 4 months. Kakainin ko lang dito sa restaurant na to, kulang pa yun eh. Imagine mo, pero samantalang kumakanta ka, hindi ko ma-quantify ko na ibig sabihin. Kung gaano ka kaswerte, may binigay sa'yo, hindi pinipilit mo sarili mo sa ibang landas. Pahihirapan ka lang eh. So, ibig sabihin, bakit hindi mo patanggapin kung ano binigay sa'yo? And let it flow. Kaya ngayon nangyayari sa buhay namin na ito, mapapansin nyo, go along lang kami kung saan kami dalhin. Yun lang ibig sabihin namin dito. Kaya meron lang term, pero pare-pareho lang ibig sabihin namin. Yun lang. Swerte ba talaga rin? Marami talaga yan.
Magkakaroon ba kayo ng isang special portion na parang Oh, definitely, definitely. Actually, hindi na rin siguro magiging surprise. We've done that years ago, nung kamamatay lang ni Parang Rico J. But this time around, iibahin namin talaga. Napakaganda nung preparasyon na gagawin namin. Dahil talagang isang 5 haligi talaga ng hitmakers, isa-sharon talaga eh. And it's only fitting na bigyan namin siya talaga ng pagkilala, ng tribute dito sa 20th anniversary ng Hitmakers. Anniversary po. What will make this show extra special for your legions of fans? Ang bongga. Ang bongga na sinabi. Grabe ka, cute. Pati, Ayun, anong magiging extra special? Kasi double X na, then 20th. So, mag-brief daw sila. Magiging extra special in the sense na this is parang a culmination of all the things that we've done in the past 20 years. Lalabas dito more than, kasi given na nga, sabi nga ni Marco, yung music namin, given na yun eh. Talagang yung mga hit songs namin, kakantahin namin yun, kundi magagalit din yung mga manonood, no? Pero over and above that, sobrang, kumbaga nag-mature na yung camaraderie nitong grupo to the point na mararamdaman ng tao yun. You don't have to try na sa kanya, pag nanood sa amin, makikita mo talaga masaya ang mga tao kasi nararamdaman yung samahan namin. And for this particular show, to make it different then, of course, naghanda rin kami ng mga special production numbers na hindi namin nagawa pa before. So yun, may iba rin doon. Kamukha na. Well, nabanggit na natin kay Mario kanina yung tribute kay Rico J. Meron kaming, baka gusto nila ng sample. May kanta rin tayong ginawa. Ha? May kanta rin tayong ginawa. Picture natin. Meron kaming mga awit ni Rico J na pinili for the show. Siguro maganda, medyo bigyan natin sila. Gusto nyo bang marinig ng kapiraso? Kung yes. Huwag nyo na lang muna sa YouTube kundi mapipreempt yung show So, namin. wag muna natin kunan. Dahilan kung bakit narito pa rin kami ay because nandyan kayo. Yung isa naman, talagang sing-along yan na, ano yung title mo? Jamming. Jamming. Doon din namin unang kakatawa lang sa show na yun. So maraming first ditong 20th anniversary ng Hitmaker. Pare, yung jamming, upbeat po yun, upbeat. Hindi ho yun pare. Kaya medyo maganda to, maganda. May bago rin palang bagong release na awitin si Marco na doon lang muna Kakantay. Ang title po nito ay Sabik na Puso. Sabik. Para sa mga sabik. Tunggulo sa manok yan. Pero balita ko, dati yung mga grupo mong asim. Ganon? Pero pikit daw sa labas yung mga grupo naman ng alat. Samahan ng alat Alat. Ano yung alat? Asosasyon ng mga lalaking ayaw sa tirador. Ang bongga. Okay, mag-topless kasi mas pinapanood sa vlog niyo yung mga naka-topless. Ang daming punchline ni June. Ang tanong ko po, kasi I know naman sa inyong hits palang combined hits, sobrang puno na yung repertoire nyo. Dahil sa dami ng hit songs nyo talagang 4. Pero meron bang point na mag-i-incheck kayo ng mga new songs? Yung mga, like, kasi kung magsasuggest kami, sana meron kayong awitin na medyo, kung may mga manonood na mga Gen Z o mga kabataan, medyo makaka-relate sa inyo. Meron po bang ganong kayo naisip?
Hindi, ang totoo niyan, yung totoo yung sinabi na yung mga fans namin ngayon ay mayaman na, mga senior. Pero hindi sila mayaman dati. Kamukha rin namin silang mga pampaslupa rin. Pero siyempre habang tumatagal, hindi na mahirap, forever mahirap yun eh. Yung mayaman din yan. Nagiging presidente ng kumpanya, may-ari ng negosyo, nagiging mayor, senador, presidente, so forth. Siyempre, kami naman, yung buong buhay nila, kasabay nila yung mga kanta namin. Yan. Pero meron ding mga nanonood sa aming mga Gen Z at mga millennial. Napansin ko yun dahil... Paano masasabing millennial sila? Madali mo makilala, mga nakataas palagi cellphone yan. Kumukuha ng video, nagsiselfie, di ba? Tapos magte-text sa mga kaibigan na at least napakang namin yung hitmakers bago man lang sila mamatay. Pero ano, hayaan mo, pag-uusap-usapan namin ulit yan na nabanggit mo yan. Palagay ko, tama ka rin. Oo. Yung mga, ano, Ed Sheeran, gano'n. Hindi po. Yung local na lang po, halimbawa po kung pwede ko mag-suggest yung song ng SB19 para talagang patok sa sa mga Gen Z at millennials. Kung kilala niyo po sila ha, aware po ba kayo sa sikat na P-pop group na yun? Yan ang, yan. Ayan. Ganun po. Meron din actually sa sayaw kami nila Nonoy, yun ang medyo baka maluma sila kay Nonoy pagka choreography na pinag-uusapan. Meron po silang songs na ballad lang ha, hindi nyo kailangang sumayaw. Okay. Oo. Pala. SB19 na. Sila ba yung kumanta ng Jumbo Hotdog? Sila ba yung Ay, panak nyo rin po ba umawit ng like sa ano yung Masculados, ganyan. Kasama po ba yun? Subukan natin pala. Meron kaming prod number with our only special guest, Pops Fernandez, na iniba namin dun sa last time that she guested with us. So again, ayoko sana ma-preempt yun, pero puro mga OPM songs yun na hindi namin mga awitin pero mga sikat na sikat at parang ang tawag dun sa medley gagawin namin is sagutan. So it's not really a duet, pero actually parang boy-girl na sagutan na yung kantang yun. That's our number with Pops. Nice. Parang promo na rin ni Pops yan kasi sa February siya naman ang may anniversary show. Uy, oo. Anniversary ni Pops, yes. Sa Soler din, yan. Yeah. 2 nights. 2 nights. Oo nga, 2 nights. Yes. Parang nagulat ako. Paano Okay, so pero yung preparation nila mga bago pa, mapapanood sa kanila, mga kasama. Kala ko tatanong kung pwede rin bang ma-inlove ang mga bagets sa'yo, Marco. So, joke lang nyo, wag yun lang sagutin mo, yung ano pa raw yung preparasyon nyo na para mas magustuhan ng lahat kung magkaroon ng universal appeal to, hindi lang doon sa mga seniors kasi nabawasan na ng 20% bawat isa. So, hinihikayat natin manood yung mga walang discount. The music naman kasi does not choose any color, di ba? Race or age, di ba? Wala namang ganun eh. Ako, at this point in time, sa edad ko, nasusurprise pa rin ako dahil meron ako mga grupo ng fans na ganyan. Gen Z, millennials. Ang millennials naman, wala pang senior citizen doon, di ba? Nasa mga early 40s pa lang ang millennials. At doon, may kita pa rin si Pops. Walang 20% doon. Ang experience ko po ay yung gano'n yung naipapas from parents to the daughters or sons. Tapos doon sa mga kumaaga nag-asawa doon sa mga apo. Marami po akong experience na gano'n na nagpapapicture dedicated sa kanyang tatay.
sa kanyang nanay na nasa abroad at tatrabaho. Sa lolo at lolo. Yeah, lolo at lolo. Tama, totoo yun, lolo at lolo. So, siguro yung aking bagong kanta, medyo updated po yun. Yun siguro, pwedeng makatsamba dun na magustuhan ng audience natin ngayon. Well, nabanggit na namin lahat kanina yung yung mga bagong production numbers na that we intend to deliver dito sa 20th anniversary. Tungkol naman sa audience, ako lang personally, this is my opinion from an artist point of view. Early on in my career, I realized na dapat ang artista should sing to people his or her age. Yun ang yun yung mga estudyante kasabayan namin noon, nagkaedad kasabayan namin, hanggang ngayon nandyan sila. Bonus na lang pag dinala nila mga anak-anak nila eh. Pero actually, ang gusto talaga namin mag-enjoy sila. No? And there is no point sa akin wala nang punto para ipakita. Kaya rin namin yung mga kanta ng mga bata eh. Kaya rin namin yung mga galaw nila eh. Para magiging trying hard kami. Kanila na yon, di ba? Sa akin, basta however which way pa namin mai-improve yung ginagawa na namin by way of, let's say, arrangement, musical arrangement, ibahin mo, whatever, but it's going to be the same song that they want to hear. Nagka-experience na kami, ewan ko sa inyo tatlo pero tayo may experience, na kuminsan, mag-i-inject kami, nung bata-bata pa kami mga singers, when we started becoming mature, gusto mo talaga kantahin din yung mga, kaya mo naman kantahin yung mga kanta ng mga bata no? Like in this case, halimbawa, SB19. Pero ang mangyayari niya na nangyari din nun, the moment na kinanta namin yon o ginawa namin yung act nila, nakangangang ganyan yung mga totoong mga following namin, yung fans namin, hindi nila ma-appreciate. And that is not what they came to see or hear. Diba? Or hear from us. So, ibibigay, since we are entertainers, we are there to entertain them. So, yun ang my 2 cents worth doon. So, susunod ko na yung sinabi ni Haji. Bakit meron echo ko? Bakit yung sa'yo may reverb? Sumubo ka na! Susugan ko na yung sinabi mo. In my case naman po, sa experience ko, ay maswerte naman ako at yung mga kanta ko ay nagagamit sa mga telenovela na cover ng mga bata o millennial na mga generation. Kaya masasabi ko mayroon ding mga nakakilala sa akin medyo bata-bata. Pero totoo yung sinabi ni Haji na mas ang mas nakaka-appreciate sa amin ay yung hanggang ngayon ay sinundan kami simula, magkakasabay kaming lumaki, siyempre. Tumanda pala. Alam nila kung saan kami nanggaling, alam nila yung paghihirap na inabot namin, o kung paano kami nagsimula pare-pareho. At na realize ko rin na parang kaya sila nahandyan pa rin ay parang nakadugtong yung kanilang memories of the past with our songs. Through our songs, naalala nila yung dati nilang boyfriend o yung panahon na nag-umpisa pa sila. Ganon din nararamdaman ko kapag nakakaroon ka pa mga lumang kanta na nasabayan ko ba. Ang feeling iba may nostalgic at saka meron parang nakakabata in a way. Palagay ko yun ang gustong maramdaman ng mga nanonood sa amin na maalala nila yung mga nakaraan. At yun pa ang pinipilit namin talaga ibigay. Dahil nga yun lang naman ang papel namin sa mundo na to Ibigay yung talagang feelings na namimiss nila somehow sa gantong edad namin. Kaya yung sinasabi niya, although nagkaroon ako ng mga shows na ini-insist ng producer na kumanta ko ng mga Ed Sheeran o kung ano-anong mga bagong kanta, well, syempre, gagampanan ko naman. Ginampanan ko naman. Although with some hingi ng konting pasensya,
na sinasabi ko kaya ko lang naman ginagawa ito, napipilitan lang. Pero hindi yan talaga ang habol ko na magpa-impress pa dun sa mga bata. Yun lang ibigay sabihin. Yun lang, tama si Haji. Yun, dinagdagan ko lang. Kayo po ba, pabor, na nire-revive yung kanta nyo, tapos iniiba? Okay lang bang i-revive? Basta i-keep yung dating tono, yung dating areglo? Merong kantang nangyaring gano'n na ang ginawa nung nag-cover ay iniba yung phrasing, siyempre. At iniba yung areglo. Ngayon, ako naman, pakakantay ko yung audience, magugulat ako, iba na yung phrasing. So, depende yun sa kung sino yung, kasi mababa ako sa audience, pinakakanta ko yun. Doon ko nag-gauge kung ano yung sikat ngayon. Minsan, doon sa phrasing nila, doon ko na-realize, may bagong version. Pero nangyayari sa akin eh. Pero I take it as, parang yun, honor. Napaplatter ako. In a way na, kahit na bata, alam niya yung kantahin yung kanta. Minsan nga nasa TikTok, ginagawa katawa-tawa, at kung hindi dumating, huwag mangamba, hindi kita paghanap ng anumang kapalit ng inalay kong pagkain. Meron pang gagawin yun. Yan, nag-updated kayo sa TikTok. Siyempre it concerns me, kaya nagiging updated ako sa mga ganong bagay. Na-realize ko din, meron pa ng bagong version ng walang kapalit. Okay. Hindi ako na-threaten o mas natutuwa ako dahil yung kanta is nagkakaroon ng sarili niyang buhay. Gumagawa siya ng sariling paraan para maka-reach out sa mga bagong audience. Why not? Nakakatuwa yun. At least yung kanta gumagawa ng sarili niyang paraan para marinig pa siya at mabuhay pa ng matagal. Yun lang. Maraming salamat, Bata. Ako personally experience ko dyan, like yung song ko na isa sa mga awitin ko yung nakapagtataka has undergone so many changes sa iba-ibang cover. Isa na dyan, natural yung sa anak kong si Rachel, and then may banda na gumawa rin nun, iba-iba. Natutuwa ako dun, malaking compliment yun sa isang artist na it's a pat on the shoulder that tells you you've done something good. Kaya inuulit nila, pinarinig sa bagong henerasyon. And for me, ewan ko, ito lang, opinion ko rin to, for singers na hindi gusto yun na gawin sa kanta nila, para sa akin, insecurity yun. Because napakalaking compliment nun, yung gawin ng, i-re-record ng ibang artista yung nagawa mo na. Ito yun, sa amin ni Marco kanta ni Marco, My Love Is You True, sa yung kanta kong Never Say Goodbye, laging pinagko-contest yun. Kinakanta rin sa kahit anong mga anniversaries, birthdays, kahit sa mga burol ginakanta. Kaya tuwang-tuwa kami ni Marco, di ba pare? Tuwa ako doon. Iba yung narinig ko, ibang version, ibang boses. Para sa akin, mas na-appreciate ko yung kanta. Ang feeling ko, mas magandang version yung version nila kaysa sa akin. Ganun ang effect sa akin nung kumakanta ng kanta ko. Kaya mas maganda yun para sa akin. Nakakatuwa. Ako, gano'n din ang experience ko eh. Meron pang, alam niyo naman, pumasok ako sa politika for a while, no? Merong humamon sa akin kasi nangangampanya ako. Pag tinalo ko siya ng score sa My Love Will See You Through, boboto niya ako. Pag tinalo ko siya. Hindi ko siya tinalo. Lagi siyang 90 plus 100. Ako 75, 80s, ganyan. Pero binoto pa rin niya ako dahil hindi naman ako napikon. Pero nakakatuwa po ngayon, yung gano'n. Once naman, nasa binyan ako, doon ko nalaman na iba na talaga na-elevate na talaga. Iba na ang meaning ng kanta kong My Love Will See You Through dahil dati love song siya, kinakanta sa kasal, ganyan. Pero to, yung bayo namin sa binyan,
merong yung, ano ba tawag sa ganun? Balkonahe, gano'n. Bago ka pumasok doon sa talagang sa buong bahay, merong open area na tabing daan, merong patay na dumadaan at tinutugtog mo na see you through. So nang dumaan sa bahay namin, nilipsing ko na rin. Para matuwa naman yung mga Totoo po yung ginawa ko yun. Kasi parang good vibes lang ba, kumbaga. Kasi masama loob ng mga namatayan. Pero yun na talaga yun eh. Gano'n na talaga pa. Speaking of good vibes, ang sinasabi niya, alam mo usually, kapag napunta kami sa isang club o siguro sa isang restaurant na merong kanta na, merong mga videoke, magugulat ka, bigla na lang patutugtugin yung kanta mo. Ine-expect nila, nakakanta ka. Ibibigay sa'yo yung mic. Pero testingin lang nila kung okay ka, kung masungit ka, o whatever. Yun yung talagang ibig sabihin nun. So, depende sa'yo kung pagbibigyan mo, mainit ba ulo mo or what? O hindi mo alam kung ano gusto niya mangyari. Pero nasa sa'yo na yun, kung paano mo i-handle ang sitwasyon. Pero kadalasan yun, yun yung dahilan talaga. Gusto ka nilang testingin kung masungit ka tao, ano ka ba? Parang isang, parang good vibes lang na nangyari dyan. Ganun din, sa mga, di ba pag nakita ka, sinasanang agad yung kanta mo, di ba? So, parang automatic na kasi singer ka, kakanta ka kagad. Eh, sabi ko nga, lagi ko sinasabi, bakit ang mga artista ayaw pa-artihin? Kahit saglit lang, di ba? Yung mga ganun. So, yung pong, in other words, yung ganung mga sitwasyon, okay lang sa amin yun. Walang kaproblema. Okay, sa ganun, mga bagay. May mga promo sila ng TikTok, ha? Di ba nagpo-promo? Mamaya mag-shoot sila. Gaano po ka-tech-savvy kayo sa panahon ngayon? Napipilitan kami, gawa ni Pops. First time nag-TikTok kami nung pinutus na kami yung 4 Kings and Queen. Nag-TikTok po kami doon. Nakakatuwa rin naman. Siyempre, pagka ganun, para rin magandang experience. Again, good vibes din. Ay, ako wala. Wala ako. Si Ray. Hindi ako masyado, pero sa YouTube ako mas madalas nakatutok. Sa TikTok kasi mas magulo para sa akin eh. Oo. May mga lumalabas na hindi mo naman pinipindot. Ano lang siya ng, sa ganun, intrusive masyado. Ayan ang word ko, intrusive. Ang YouTube kasi, hanggang di mo pinipindot, parang gano'n lang siya. Hintay lang sa'yo ng command. Ang TikTok kasi, kahit hindi mo inuutosan kung ano nasusubo sa'yo eh. Kahit yung mga nagtatanggal ng mga kung ano ng tigyawat na doon eh. Hindi mo talaga mag-take eh. Yun lang, pasensya na kayo. May kumain naman dyan. Pag naman napindot mo at ikaw lahat na lang ng tigyawat, bibigay sa'yo doon. Katakot-takot. Yung trending na katakot-takot ng tigyawat na tinatanggal yung blackheads. Ano ba nakakot to? Ano ba to? Yan yung experience sa meron ka naman na natagalang pinindot na tungkol sa aso. Lahat ng aso doon, bibigyan sa'yo. Ganon siya ka-intrusive. So, para sa akin ang TikTok medyo parang sa ano yun na medyo gano'n ako ng content. Pero sa YouTube, okay lang ako. No problem ako. Thank you.